Okay, so before we proceed do sa mismong sample problem nung allowance for bad debts, let's have a very short sample problem lang naman pagdating sa shipping terms. Para lang mas madali natin makita yung effect ng shipping terms sa accounts receivable. So, again, di ba, meron tayong 4 common na shipping terms. You have FOB shipping point, FOB destination, then freight prepaid, freight collect. So, alamin natin again kung sino dapat magbayad under this shipping terms and sino po ba yung nakapagbayad. So, again, yung question na who should pay the freight, para malaman natin sagot dyan, ang shipping terms na i-consider natin is FOB shipping point and FOB destination. Under FOB shipping point, ano sabi po natin? Diba? Under FOB shipping point, natatransfer na daw po yung ownership of goods at the date of shipment. So, meaning, at the date po na mapadala po yan ni seller sa courier, kasi ipapadala na kay buyer, o dun at that moment daw po, na itatransfer po na po yung ownership kay buyer. So, dahil dyan, the moment na i-drop off po yan ni seller sa courier, sino nagmamay-ari niyan? Si buyer. That's why, kung gusto yung makuha ni buyer, sino dapat magbayad ng shipping terms? Ng shipping fee. Si buyer. Kasi siya yung nagmamay-ari ng goods eh. So, the date of shipment, kung gusto niyang mapadala sa kanya yan, kailangan niya bayaran yung shipping fee. How about FOB destination? Dito naman, sabi natin, under FOB destination, diba? Under FOB destination, kailan daw po ba matatransfer yung ownership ng goods from seller to buyer? Under this term, ang sagot natin doon ay kapag po na-receive na ni buyer yung goods. So, meaning, at the date of receipt, doon pa lang po matatransfer yung ownership from seller to buyer. So, at the date of shipment, kapag po pinapadala na ni seller yung goods, sino pa rin po ang nagmamay-ari nun? Si seller. And since si seller pa din ang nagmamay-ari nun, kung gusto niya makabenta at mabayaran siya ni buyer, anong kailangan gawin? Kailangan niya mapadala yon. That's why, siya talaga ang dapat sumagot nung shipping terms. Anong shipping fee? So, dahil dyan, under FOB destination, si seller po ang dapat magbayad. Next, tayo tanong na, sino po ba ang magbabayad ng freight? Para sa question po na to, yung shipping terms po na consider natin is freight prepaid and freight collect. Under freight prepaid, kaya nga po siya prepaid meaning advance payment. So, meaning, parang ang mangyayari po, hindi daw ipapadala yan ni courier hanggat di po niya nare-receive yung payment para sa shipping fee. So, at the date of shipment, sabi nga ni courier, hindi daw niya ipapadala yon. Kailangan bayaran muna siya nung shipping fee mismo. Dahil doon, anong gagawin ni seller? Kailangan talaga niyang bayaran yung shipping fee. Regardless kung siya ba'y dapat magbayad or hindi. Basta under freight prepaid, siya yung nakapagbayad. Kasi nga, ayaw nga yung ipadala ni courier hanggat di nababayaran yung shipping fee. So, under freight prepaid, sino po yung pagbayad? Si seller. Punta naman tayo sa freight collect. Under freight collect, from the name itself, collect. So, meaning, parang kukolektahin lang po ni courier yung payment kapag po naipadala na. So, meaning, gagawin po ni courier, kukunin yung dinrap off na goods si seller, then, dadalhin yan kay buyer. And then, pagka-drop off sa mismong lugar ni buyer, doon pa lang po siya naniningil. So, doon pa lang po niya kinukolekta yung shipping fee. Sino po ba kaharap niya at the time na deliver yung goods? Diba si buyer? That's why, under freight collect, si buyer po ang nagbayad. So, ang concept niyan, ng freight collect, is parang cash on delivery, di ba?
pagka-deliver ng goods ni courier, tsaka siya naniningil ng delivery fee o ng shipping fee. Okay, sabi nga natin walang problema kung ang terms natin is FOB shipping point, freight collect, and then FOB destination, freight prepaid. Since kung sino dapat magbayad, siya naman nakapagbayad. So, nagkakaroon naman tayo ng problem kapag FOB shipping point and freight prepaid, then FOB destination, freight collect. Kung sino yung dapat magbayad, hindi siya yung nakapagbayad ng freight. So, lagyan natin ng journal entry para mas madali natin makita yung effect niya sa accounts receivable. So, again, on December 31, 2025, si A nagbenta daw po ng goods worth 1,000 pesos to B. Then, on the same day, the goods were shipped to B. Yung shipping fee daw po is 10 pesos. On January 3, 2025, B received the goods. So, unang shipping point po muna tayo, FOB, shipping point, freight collect. Again, under FOB shipping point, ano po sabi natin? Diba, matatransfer lang yung ownership ng goods from seller to buyer at the date of shipment. Since at the date of shipment, doon pa lang po matatransfer yung ownership, then that time, doon pa lang din po kailangan mag-recognize ng sale si seller. Kaya po, at December 31, 2025, doon pa lang po doon pa lang po talaga dapat mag-recognize ng sale si buyer. So, debit tayo ng AR, credit tayo ng sales. Magkano po? 1,000. And then, may entry pa po ba tayo? Wala na. Kasi again, freight collect. So, meaning, kukolektahin lang po yan ni courier at the date of receipt. Or kapag na-deliver niya na po yung goods. Punta tayo ng January 3, 2025. Nung na-receive na-receive na po ni buyer yung goods. So, ano na po magiging effect niyan sa financial aspect or financial statement ni seller? Wala na po. Kaya po, no entry tayo sa January 3, 2025. Kasi nga, nag-recognize na tayo ng sale at the date of shipment. How about yung pagbayad po ng shipping fee ni buyer? Ano po ba effect niya sa atin as seller? May effect po ba? Wala. Kasi hindi naman tayo yung nabawasan ng pera. So, si buyer naman po yun. So, again, kaya wala talaga siyang effect sa atin. Kung nagbayad si buyer, then good. Diba? Parang hindi na natin siya problema. Kaya wala pa talaga tayong entry kapag date of receipt. Kung nakapansin nyo, walang effect sa accounts receivable. Kasi nga po, kapag under FOB shipping point, freight collect, kung sino yung dapat magbayad, which is si buyer, siya din po nakapagbayad ng freight. Kaya 1,000 pa rin po yung AR natin. Tignan natin FOB destination freight prepaid. Again, sabi naman natin kapag FOB destination freight prepaid, sabi natin, kailan lang tayo dapat mag-recognize ng sale at the date kapag na-transfer na yung ownership from seller to buyer. So, at December 31, 2025, na-transfer na po ba yung ownership ng goods from seller to buyer? Under FOB destination, hindi pa po. So, kung at the date of shipment, hindi pa po natatransfer yung ownership ng goods from seller to buyer, dapat po ba tayo mag-recognize ng sale? Hindi po. Kasi nga, hindi pa naman po natatransfer yung ownership from seller to buyer. So, to recognize sale, hindi po yan, or di po natin yan i-recognize or i-record at the date of shipment. So, wala po tayong entry noong December 31. Sabi natin, prepaid. So, meaning, kailan natin babayaran yung shipping fee? At the date of shipment, diba? Which is, sino lang nagbayad? Si seller.
Kasi nga, di ba, parang ayaw ipadala ni courier yung goods hanggat daw hindi nababayaran yung shipping fee. So, ginawa natin at the date of shipment, pagka-drop off natin nung goods doon sa mismong courier, o binayaran natin yung shipping fee. That's why, nabawasan tayo ng cash, kaya debit tayo ng cash na 10 pesos. O, ano ba yung i-debit natin? O, sabi natin, under FOB destination, sino ang dapat magbayad ng freight? Diba tayo? So, meaning, dapat ba tayo mag-recognize ng transport expense or freight out? Yes. Kasi nga, tayo naman talaga yung required magbayad ng shipping fee. Kaya po, magkakaroon talaga tayo ng expense. So, ano pong account nun? Again, transportation expense. O kaya, freight out. So, magkano po yun ulit? 10 pesos. So, yan lang po yung magiging entry natin at December 31, 2025. O, punta naman tayo sa at the date of shipment. At the date of receipt, rather. O, at the date of receipt. Take note, pwede rin po prepaid freight yung maging account natin. Since, di ba, ang concept naman yan is advance payment yan ng freight. Tapos, i-recognize lang, gagamitin lang natin to kasi para at least makakomply lang po tayo sa concept ng matching principle. Kung saan, diba? Kapag nag-recognize ka ng expense, meron din kasing corresponding revenue na nire-recognize for that. At December 31, meron na po ba tayo ni-recognize na revenue? Wala pa. Kaya po, pwede natin i-close or pwede natin ilagay muna sa prepaid freight yung transpo expense na-incur natin. Pwede tayo sa date of receipt. Sabi natin, at the date of receipt, doon pa lang po matatransfer yung ownership from seller to buyer. So, dahil dyan, the date of receipt, which is January 3, 2025, dyan pa lang po tayo dapat mag-recognize ng sale. So, debit tayo ng AR, credit tayo ng sales. Na, magkano po? 1,000. And then, kung sakali pong prepaid, yung ginamit nating account, mag-recognize na tayo ng transport expense. So, parang yan, transportation expense, transportation expense. Then, credit natin or anggalin na natin sa prepaid rate na 10 pesos. So, kung ito naman po ginamit natin, nag-incur na taga-taga, kung ginamit po natin na account is transportation expense, at the date of shipment, at the date of receipt, wala tayo i-recognize. Ma'am, ano po ba tama? Either way, tama naman po siya. Kasi, kapag ang ginamit natin is transfer expense account, saan tayo nakasunod dyan? Sa accrual basis. Kasi diba, under accrual basis of accounting, sabi natin, we must recognize expense at the date kung kailan sila na-incur. Kung kailan ba natin na-incur yung expense? Diba, December 31. Kaya lang, of course, meron din kasi tayo tinatawag na matching principle. Kung saan, nag-recognize ka daw ng expense kasi meron kang revenue na na-earn or na-recognize. So, either way, pwede naman pong gamitin. Now, pinapakita ko lang yun, dalawang ways para na-record yung transfer expense in case po na ganito yung scenario. Okay, so again, kung mapapansin natin, yung accounts receivable, na-apektuhan po ba? Hindi po. Still, 1,000 pa rin, which is equal dun sa magkano ba natin nabenta yung goods natin.
Punta tayo sa pangatlong shipping term. Ito na po, yung FOB shipping point, freight prepaid. FOB shipping point, freight prepaid. Again, FOB shipping point. So, meaning, kailan po tayo dapat mag-recognize ng sale? The date kapag po na-transfer na yung ownership from seller to buyer. Under FOB shipping point, kailan po na-transfer yung ownership from seller to buyer? Ito na sabi ko. Again, kailan po nata-transfer yung ownership from seller to buyer under FOB shipping point? At the date of shipment. So, recognize tayo ng debit, AR, credit, sales na 1,000. So, sabi natin, under FOB shipping point, sino po ang dapat magbayad ng freight? Si buyer. Kaya ano nangyari? Si seller po ang nagbayad o tayo mismo ang nagbayad. Kasi nga, again, ang concept ng freight prepaid, hindi i-deliver yan hanggat di natin nababayaran yung shipping fee. So, may choice po ba si seller? Wala. Ang kailangan po niyang gawin is bayaran yun. So, ano po gagawin ngayon ni? Or paano po siya i-recognize ni? Seller. I-recognize niya yung pagbayad. So, ano mangyayari? Mag-credit siya ng cash, 10 pesos. And then, saan niya ilalagay o saan niya ide-debit? Ganito. Sabi ni seller, tumawag siya kay buyer. Buyer, diba, naka-FOB shipping point tayo. So, meaning, at the date of shipment pa lang, na-transfer na sa'yo yung goods o yung ownership doon sa goods na yan. And since na-transfer na sa'yo yung ownership, ikaw dapat magbayad ng freight dyan. So, naman ni buyer, yes, ako nga dapat magbayad ng freight. Kaya lang, sabi ni seller, kaya lang, buyer, ayaw kasi i-deliver hanggat di ko nababayaran yung shipping fee. So, ang ginawa ko, inabonohan ko muna. Binayaran ko muna yung shipping fee para at least ma-deliver sa'yo yung goods. So, ano sabi ni buyer? Sige. Since may utang naman ako sa yung 1,000, idagdag mo na lang doon sa utang ko yung inabonohan mo. Kaya po, ang ide-debit natin is AR 10 pesos. Kaya po, under FOB shipping point freight prepaid, ano po nagiging effect niyan sa AR natin? It increases our accounts receivable. Kasi, at December 31, 2025, magkano yung total receivables natin? 1,000 pa rin po ba? Hindi na po. 1,010 na. Kasi nga, idadagdag natin yung 10 pesos na inabonohan natin. Kasi nga, yung 10 pesos, hindi dapat tayo yung magbayad, kundi si buyer. Apa na tayo sa last term. FOB, destination. Then freight, collect. Tama. FOB, freight, collect. December 31, may entry po ba tayo? Wala. Kasi una, hindi naman tayo nagbayad ng freight at naka-freight collect. Then, diba, FOB destination, kailan tayo dapat mag-recognize ng sales? The date kapag na-receive na yung, or na-receive na ni buyer yung goods. Kasi on that date, dun pa lang po matatransfer yung ownership from seller to buyer. January 3, 2026, pa 2025, 2026. Sorry. 2026. Wait lang. January 3, 2026, under FOB shipping point freight prepaid. Ano po entry natin? No entry. What if, di ba kunwari lang, at January 3, 2026, doon din po nagbayad si buyer. Ano na magiging entry natin? Debit tayo ng cash, 1,010. Then, credit tayo ng ER, 1,010.
Same din po dito. O, sabihin natin, at January 3, 2026. O, nagbayad po si buyer ng utang niya. O, magkakaroon tayo ng another entry. So, sige. Another entry na debit, cash, credit, AR, na still 1,000. Kaya nga, di ba, sabi natin, hindi naapektuhan yung AR, kaya kung magkano yung utang ni customer na 1,000, yun lang din yung na-receive natin. What if naman dito, January 31, 2026 to. Yan, 2026. Sakali again, same. Under FOB shipping point, freight collect. Sabihin natin, January 3, 2026. Doon natin na-collecta yung payment. Wala kay buyer. Again, debit tayo ng cash, credit tayo ng AR na 1,000. Kaya kung mapapasin sa dalawang terms, yung FOB shipping point, tsaka freight collect, tsaka yung FOB destination freight prepaid, diba? Still, 1,000 lang din, or 1,000 lang po yung AR natin. Walang effect yung shipping terms. Pagawin ko lang, pasensya na. January 3, 2026 to dapat. Yan. Balik tayo. FOB destination. Mag-request po ba tayo ng sale at the date of receipt? Yes po. So, debit tayo ng AR. Credit tayo ng sales. Na magkano po? 1,000. And then, ano pa nangyari? Freight collect. So, meaning, pagka-deliver po ng goods, dun pa biglang sinisingil ni courier si buyer. Pambayad daw ng shipping fee. So, anong ginawa ni buyer? Binayaran niya. Siyempre, di niya makuha yung binili niya eh. So, binayaran niya. Nagbayad siya 10 pesos. Pagkabayad, biglang tumawag ngayon si... biglang na po tumawag si... buyer kay seller. Sila sabi niya, seller, di ba naka-FOB destination tayo? So, meaning, since at the date of receipt, doon pala matatransfer sa akin yung ownership, ikaw dapat, o ikaw yung required sumagot ng freight or ng shipping fee. Sagot ni seller, oo, ako nga. Kasi nga, di ba, naka-FOB destination tayo. And then, sabi ni buyer, kaya lang, nung dineliver yung goods sa akin, bigla akong siningil ng 10 pesos nung courier. Kasi nga, naka-freight collect daw po. Or naka-freight collect yung shipping terms. So, parang, mali yun, diba, seller? Ikaw yun dapat magbayad, pero, ako yun nagbayad no freight. Ano sabi ngayon ni seller? Sige, para wala tayong problema, tsaka less hassle sa pag-collect. Diba may utang ka sa akin 1,000? Ang gawin na lang natin, i-offset natin doon yung inabonohan mo. Kasi, di ba, since ako dapat ang magbayad ng 10 pesos. Me, as a seller, ako yung dapat magbayad ng 10 pesos. Pero nangyari, ikaw buyer ang nakapagbayad ng 10. So, technically, parang may utang ako sa yung 10 pesos. May utang ka sa akin 1,000. Tapos may utang ako sa yung 10 pesos. O para at least hindi hassle na magbabayad ka sa akin ng magbabayad ako sa iyo ng 10 pesos. At sa 10 pesos, dadagdagan mo lang ng 990. O, tsaka mo ibibigay ulit sa akin. So, para at least less hassle. Diba? Mas convenient sa part natin. Ibawas na lang doon sa utang mo sa akin yung 10 pesos na inabonoan mo. So, kaya po, mangyayari, mag-recognize tayo ng transpo expense. Kasi again, diba? Tayo yon dapat magbayad eh. Or tayo dapat mag-incur nung transportation expense na yan. So, dahil dyan, dapat tayo mag-recognize niyan. Recognize tayo ng transportation expense. And then, i-credit natin yung AR. So, babawasan po natin. Kasi nga, inabonohan siya ni buyer. Ang sabi natin, pwedeng i-offset na lang sa utang ni buyer. Dahil dyan, at January 3, 2026, magkano na lang po yung total AR, accounts receivable natin. Meron tayong 10 pesos. Meron tayong 1,000. And then, meron tayong kinredit na 10 pesos. Magkano yung ending balance ng AR natin? 990.
kung sakaling on the same day, January 3, 2026, nagbayad po si buyer sa atin, o ano magiging entry natin, debit tayo ng cash, credit tayo ng AR na 990 pesos. So, as you see, nagkaroon po ba ng effect yung shipping fee o shipping doon sa AR natin? Yes. So, ano naging effect niya kapag naka-FOB destination paid collect tayo? So, ang nangyayari po, yung effect niya sa AR is pinapababa niya yung accounts receivable natin. So, again, ganito po yung magiging effect sa accounts receivable kapag po ganito yung ating shipping terms. So, again, anong shipping terms lang po? Yung merong effect sa accounts receivable natin, yung FOB shipping point, freight prepaid, tsaka FOB destination, freight collect. Pag FOB shipping point, freight prepaid, it increases our accounts receivable. Pero kapag FOB destination freight collect, it decreases the accounts receivable.